Okay, magandang umaga po sa inyong lahat muli at salamat sa umagang ito na muli tayo po ay nagkakasama-sama na laging pakinggan ang mensahe po ng ating Ama sa Langit. Okay, so dito po sa chapter 15 na ito, dito natin makikita yung dugtong kahapon tungkol sa pagpadakip sa Panginoong Hesus at mga pinaratangan siya ng kung ano-anong kasinungalingan, at itong si Judas Iscariote po ay ipinagkanulo ang Panginoong Hesus dahil lamang po sa pera. So, ngayon titingnan po natin ang chapter 15, pakinggan natin ang kasaysayan ng Panginoon nung kung paano po siya iharap sa kay Pilato. Okay, let's pray po muna. Hallelujah. O dakilang aming Diyos, Ama sa Langit, minsan pang muli, ito po kami ay lumalapit sa iyo at nagpapasalamat sa mga pinapaabot niyo pong kasaysayan na pinapaalala sa amin kung gaano, Panginoong Diyos, ang iyong ginawa na paghihirap para sa amin, kami parang upang kami lamang ay makalapit sa Ama, magkaroon ng buhay na walang hanggan. Kaya sa pag-alala po namin ng mga mensahe mong ito, tulungan niyo po ang bawat isa ugad na ito'y mailagay sa aming puso na maintindihan at maunawaan na gano'n na nga lamang ang pag-ibig mo sa aming lahat, na nagpakahirap ka, O Diyos, para kami ay maligtas. Kaya salamat po sa mensaheng ito. Pinupuri ka namin sa kadakilaan mo sa amin. Pinasasalamatan namin ang lahat ng kagandahang loob na patuloy niyong ginagawa hanggang sa kapanahonan sa amin. Pinupuri ka namin, Ama, pinasasalamatan sa ngalan ng Panginoong Hesukristo. Amen. Amen. So chapter 15 po ng Marcos, ito nga po yan, ito na yung pagdakip sa Panginoong Hesus at iniharap po siya kay Pilato. Okay, buksan niyo po verse 1, chapter 15. Ang sabi po dito, kinaumagahan, nagpulong agad ang mga punong pari, mga pinuno ng bayan, mga tagapagturo ng kautusan at iba pang bumubuo ng kataas-taasang kapulungan ng mga Hudyo. Ipinagapos nila si Jesus at dinala kay Pilato. Ikaw ba ang hari ng mga Hudyo? Tanong sa kanya ni Pilato. Ikaw na ang may sabi, tugon naman ni Jesus. Nagharap ng maraming paratang ang mga punong pari laban kay Jesus. Kaya't muling tinanong ni Pilato, wala ka bang naisasagot? Narinig mo marami nilang paratang laban sa iyo, ngunit hindi pa rin sumagot si Jesus, kaya't nagtaka si Pilato. Tingnan po natin next verse 6. Hinatulang mamatay si Jesus kasi ito po doon sa tinatanong siya ni Pilato, ikaw ba, totoo ba ang mga sinasabi sa iyo? Ikaw ay pinaparatangan ng ganito, ganyan. Pero hindi po ang Panginoong Hesus umiimik nung tinatanong siya ni Pilato. At dito po sa verse 6, sabi po dito, hinatulang mamatay si Jesus. Tuwing pista ng Pasko ay nagpapalaya si Pilato ng isang bilanggo. Sino mang hilingin sa kanya ng mga taong bayan, may isang bilanggo noon na ang pangalan ay Barabas. Kasama siya sa mga nagre-rebelde at nakapatay siya noong panahon ng pag-aalsa. So, ibig sabihin, nung time po na yun, nung naandun ang Panginoong Hesus na inililitis sa harapan ni Pilato, meron pang isang ang pangalan ay Barabas, na kung titingnan po natin itong si Barabas, ito ay mamamatay tao, silang dalawa ng Panginoong Hesus ang naandoon, kasabay na, kumbaga, nililitis, Sabi dito po, nang lumapit ang mga tao kay Pilato upang hilingin sa kanya na gawin nila ang dati nilang ginagawa, tinanong sila ni Pilato, ibig ba ninyong palayain ko ang hari ng mga Hudyo? Sinabi niya ito sapagkat batid ni Pilato na inggit lamang ang nag-udyok sa mga punong pari upang isakdal si Jesus. So ito pong nakita po dito ni Pilato na ang udyok sa mga tao na ito ay paratangan ng kung ano-ano mga kasinungalingan at nag-udyok na dalhin siya doon at gusto nilang ipapatay.
dahil naiinggit itong mga punong pari na ito po, dahil marami ang nakikinig sa Panginoong Hesus nung siya'y nangangaral. Ano kaya itong mga ito nagkaroon ng inggit? So ngayon, ito namang si Judas, at si Judas, kung makikita po natin, isa siya sa 12 disciple na kung titingnan natin, naririnig niya ang kagandahang loob na sinasabi ng Panginoong Hesus sa kanyang pangangaral. Pero dahil itong si Judas ay isang sagahaman sa salapi, nagawa niya pong ipagkanulo ang Panginoong Hesus sa mga pari. Ibig sabihin, sa mga punong pari, punong bayan, nagpabayad itong si Judas, upang ito ay dalhin doon at ito ay gustong mga ipapatay. Dahil nga malinaw dito po sinabi ni Pilato, alam niya, batid ni Pilato, na ang dahilan doon sa mga punong pari na yon, umiiral sa kanila ang inggit sa Panginoong Hesus, kaya gusto nilang papatay. Pero dito sa point na ito po, si Pilato medyo nag-aalangan, kasi wala silang makitang dapat igawad sa Panginoong Hesus ng kamatayan. Kaya muli niyang tinanong ang mga ang mga naandoon na mga tao, ibig ba ninyong palayain ko ang hari ng Hudyo? Sinabi niya ito sapagat batid ni Pilato na inggit lamang ang nag-uudyok sa mga punong pari upang siya ay isakdal. Okay. Verse 11, ngunit sinulsulan ng mga punong pari ang mga tao na si Barabas ang hilinging palayain. Imagine nyo po, si Barabas, isang rebelde, mamamatay tao. Mas gusto pa yung palayain kumpara sa Panginoong Hesus na wala silang makitang kasalanan, dahil malinaw na naiinggit itong mga punong pari. Mga tagapagturo pa man din po ito ng kautusan, mga paring ito, pero kita nyo po ang kanilang puso ay maiitim. Natalo sila ng sobrang inggit. At kaya po ang nakita natin dito, ang inggit ay pumapatay, ang kagahaman sa salapi ay pumapatay. Kita natin si Barabas, si Judas. Si Judas, dahil sa pagiging gahaman sa salapi, dahil sa pera, ay ipinagkanulo niya ang Panginoong Hesus. Ngayon naman, ito namang mga punong pari, dahil din naman sa mga inggit, nagkasundo-sundo sila na papatay ang Panginoong Hesus. So, yun po ang itinuturo sa atin. Bakit ang salita ng Diyos, sinuturoan tayo na huwag kayong mainggit? Dahil ang inggit ay nakakasira ng pagkatao, at hindi lamang yun, ito po ay kayang pumatay dahil sa inggit. Yan po ang mga gawain ni Satanas. At ganon din po doon sa mga gahaman sa pera. Kaya tinuruan tayo ng salita ng Diyos, huwag niyong ibigin ang pera. Hindi masama ang pera, ang nagpapasama sa pera kapag ito ay inibig na ng tao, ito ay nagkukos ng pagiging gahaman at pagiging masama kapag ang pera na ang unang inibig ng tao. At itong nakita natin dito kay Judas. Ayan, inggit at pagkagahaman sa salapi ang nangyari po na nagdulot dito sa mga taong itong ipagkanulo nila at ipapatay ang Panginoon. Okay, verse 13. Verse 13. Ipako siya sa krus, sigaw ng mga tao. Ayan po yung nasulsulan nitong mga punong pari. Dahil wala silang makitang walang makitang ipaparatang, nagawa sila ng mga kasinungalingan, at yun ang gusto nila, sinulsulan ng mga pari ang mga tao na ipapako ang Panginoong Hesus. Kaya ito po ang sigaw ng mga tao, ipapako siya sa krus, sigaw ng mga tao. Verse 14, bakit ba ang kasalanan niya? Tanong ni Pilato. Ngunit lalo pang sumigaw ang mga tao, ipako siya sa krus. Kita niyo po, wala silang maisagot kung ano ang dahilan bakit kailangang ipapako ang Panginoong Hesus. Wala silang maisagot, basta ipako sa krus. Ganun po ang nila. Verse 15, sa paghahangad ni Pilato na mapagbigyan ang mga tao, tingnan niyo po si Pilato, pagbigyan ang mga tao.
Hindi ang Diyos, kundi ang tao dito. Sabi dito, sa paghahangad ni Pilato, napapagbigyan ang mga tao, pinalaya niya si Barrabas at si Jesus naman ay kanyang ipinahagupit at pagkatapos ay ibinigay sa kanila upang ipako sa krus. Kita niyo po ito si Pilato, may conviction siya, alam niya. Katulad ng nasabi doon sa verse 10, na alam niya na inggit lamang ang nag-uudyok doon sa mga pari, mga punong pari na ipapako ang Panginoong Hesus. Pero dahil sa mga tao, dahil sinulsulan din ng mga pari itong mga tao na isigaw na iyon ang yun ang Panginoong Hesus ang ipapatay, ipakumpara kay Barrabas, na si Barrabas ay isang rebelde, isang mamamatay tao. Mas pinili pa nilang palayain si Barrabas kumpara sa Panginoong Hesus na walang kasalanan, dahil naiinggit nga itong mga punong pari na ito po. Kaya anong ginawa naman tingnan niyo po, anong ginawa ni Pilato? Dahil ayaw niya rin, kumbaga, na may masabi ang tao, pinagbigyan niya ang mga tao at ang Panginoong Hesus ang ipapapako at ipapapatay, at si Barrabas ang papalayaan. So kita po natin dito sa tatlong klase, tatlong klase ang nakita po natin dito. Una, nakasalanan ng naging cause ng kasalanan ng tatlong klaseng ito ng tao dito. Una, si Judas. Naririnig niya ang kabutihan ng Diyos sa pangangaral kasi isa siya sa mga isa siya sa 12 disciple. So alam niya ang katotohanan, alam niya, naririnig niya ang kabutihan ng Panginoong Hesus. Pero dahil sa paghahangad niya ng salapi, ipinagkanulo niya itong Panginoong Hesus. Yan yung unang nakita natin kasalanan. Sa pagiging gahaman sa salapi, nakapapatay ng tao sa pagiging gahaman sa salapi. Iyan po ang nangyari kahit hindi katotohanan ay gumagawa ng mga kasinungalingan para lamang makakuha ng salapi. Yan yung unang nakita natin dito. Pangalawa, itong mga punong pari, dahil din sa inggit. Dahil sa inggit, mas kahit wala silang makitang pagkakasala o kasalanan o mali na ginagawa ng Panginoong Hesus, ini-insist nilang ipapatay dahil nasasapawan sila. Naiinggit sila dahil marami ang naaakay ng Panginoong Hesus kapag siya po ay nagtuturo patungkol dito sa buhay na walang hanggan. So ibig sabihin, una kay Judas, salapi, gahaman, sumunod itong mga kaparian, inggit, at pangatlo itong si Pilato, para walang masabi ang tao. Tao ang iniisip ni Pilato, nag-compromise. Si Pilato, para walang masabi ang tao, gusto niya lang maparangalan ng tao, kaya mas pinili pang palayain si Barrabas. Inagrihan niya ang tao na kahit may conviction siya na alam niyang walang ginagawa ang Panginoong Hesus na masama, dahil ayaw niyang may masabi ang tao, pinalaya niya si Barrabas at ang Panginoong Hesus ang ipinapapako sa krus. So tingnan mo, tatlong klase pong kasamaan, gahaman sa salapi, inggit, at gustong maklang tao ang babagyan siya ng puri ng tao. Tao ang iniisip kung anong sabihin sa kanya. So ito po, si Judas, mga punong pari, at saka si Pilato. So yan po ang nakita natin ditong mga bagay kaya na hindi maganda, kaya tinuturuan tayo ng Panginoon. Itong mga ito ang dapat maiwasan dahil ito kadalasan ang ginagamit ni Satanas sa tao, na ginagamit upang maging masama ang tao. Inggit, gahaman sa salapi, at gusto niya ng papuri ng tao. Yan yung mga karangyaan ng tao. Ibig sabihin, mga gusto lagi sila ay walang masabi. Ibig sabihin, maparangalan sila ng tao. Yan po si Pilato. Verse 16, hinamak ng mga kawal si Jesus. Dinala ng mga kawal si Jesus sa bakuran ng palasyo ng gobernador at kanilang tinipon doon ang buong batalyon. Sinuotan nila si Jesus ng balabal na kulay ube. Kumuha sila ng halamang matinik, ginawa iyong korona at ipinutong sa kanya. Pagkatapos, sila'y pakutyang nagpugay at bumati sa kanya. Mabuhay ang hari ng mga Hudyo. Siya'y
pinaghampas sa ulo, pinagduduraan, pakutsang niluhod-luhuran, matapos kutsain, hinubad nila sa kanya ang balabal na kulay ubi. Sinuutan ng sarili niyang damit at inilabas upang ipako sa krus. Dito po sa bandang ito, tingnan niyo po kung anong ginawa, Walang kasalanan at nagkasundo itong mga masama na to, si Judas, si punong pari at itong si Pilato. Walang kasalanan, Panginoon Jesus, pero tingnan niyo po ang ginawa. Siya ang ikinip. Ibig sabihin, pinalaya si Barabas at ang Panginoong Jesus ang iniwan upang siyang parusahan. Sa atin pong lahat, kung naiintindihan po natin itong binabasa natin ito, kita niyo po, dahil sa kasalanan natin, ginawa ito ng Panginoong Jesus upang tayo ay mabayaran. Mabayaran doon na dapat sa impyerno mapunta ang tao. Subalit, sa kagandahang loob ng Diyos, ibinigay niya ang kanyang buhay. Ito na nagsisimula na po dito ang pagpahirap. Kita niyo po ito, pinutungan ng korona, diba? Pipakutyang nagpupugay, hinampas ang ulo, dinuraan, niluhuran. Grabe po ang ginawa ng Panginoong Jesus. Ito'y para sa iyo at para sa akin. Kaya kung naiintindihan po ninyong nating lahat, ang paghihirap ng Panginoong Jesus para lang tayo makalapit sa Diyos Ama, talagang totoo pong i-appreciate natin ang pagpapakahirap ng Panginoong Jesus. Ibig sabihin, talagang susundin natin at kanyang mga utos kung tayo nagmamahal sa kanya. Dahil grabe po ang ginawa ng Panginoong Jesus upang tayo ay matubos sa kasalanan. So ayan, kita nyo po dyan, ang grabe po ang paghamak sa Panginoong Jesus. Kawal ang naghamak po. Kitingnan nyo yan, anak ng Diyos kataas-taasan, hinamak. Pero never ang Panginoong Jesus nag-retaliate, dahil ito ang kabayaran na gamit ang kanyang buhay para tayo ay makalaya at makapasok tayo sa buhay na walang hanggan, para tayo makalaya sa kasalanan at tayo makalapit sa Diyos Ama. So lagi po nating aunawain at alalahanin ang bagay na ito, dahil ito ang magtuturo sa atin talagang lumayo sa pagkakasala at sumunod lamang tayo sa kalooban ng Diyos. Amen. Ito na, ipinapako sa krus si Jesus. Nasalubong nila sa daan ang isang lalaking galing sa bukid, si Simon na taga Sirene, na ama ni na Alejandro at Rufo. Pilit nilang ipinapapasan sa kanya ang krus ni Jesus. Kanilang dinala si Jesus sa lugar na tinatawag na Golgota, na ang ibig sabay puok ng bungo. Siya'y binigyan nila ng alak na may kahalong mira, ngunit hindi niya ito ininom. Ipinapako siya sa krus at saka ipinaghati-hati ang kanyang damit sa pamamagitan ng palabunutan. Ikasiyam ng umaga nang ipako siya sa krus. Kita niyo po, ikasiyam ng umaga, ipinako na ang Panginoon sa krus, at imagine mo, namatay siya ng 3 o'clock. So from 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 6 na oras po na nakabitin doon ang Panginoong Jesus sa krus. Sabi dito, ikasiyam ng umaga, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, yes, 6 na oras po siyang doon na nakabitin. Ikasiyam ng umaga nang ipako siya sa krus, isinulat sa itaas ng krus ang paratang laban sa kanya, ang hari ng mga Hudyo. May 2 tulisang kasama niyang ipinako sa krus, isa sa kanan at sa isa sa kaliwa. Sa gayon ay natupad ang sinasabi sa kautos sa kasulatan, ibinilang siya sa mga kriminal. Iniinsulto siya ng mga nagdaraan at pailing-iling na sinabi, "O di ba ikaw ang gigiba sa templo at muling magpapatay nito sa loob ng 3 araw? Bumaba ka sa krus at iligtas mo ang iyong sarili." Hindi nila po naintindihan na ang pagsalita ng Panginoong Jesus nung nakaraan patungkol sa gigibain niya ang templo at itatayo niya ito sa 3 araw. Hindi nila ito maunawaan na siya ang sarili niya po ang tinutukoy dito. Na ang Panginoong Jesus ay sisirain ang kanyang katawan,
papapatay siya, subalit sa pangatlong araw siya ay muling mabubuhay. So ito po yung tinutukoy dito na hindi naunawaan ito ng mga tao, kaya sinabi niya dito, di ba ikaw ang gigiba sa templo at muling magtatayo nito sa loob ng 3 araw? Hindi nila maintindihan na ang tinutukoy ng Panginoong Hesus na templo ay ang kanyang katawan at mabubuhay siyang muli pakalipas ng 3 araw. At maging sa atin pinaunawa po ang ating katawan ay ang templo ng Diyos, dahil dito nananahan sa ating puso ang banal na espiritu. Kaya tinuturuan tayo na ingatan nyo ang inyong mga sarili, inyong katawan, dahil ito ay banal na templo ng Diyos. Amen? So ayan. So verse 31. Kinutya rin siya ng mga punong pari at mga tagapagturo ng kautusan. Imagine nyo po ang mga pari at mga tagapagturo ng kautusan na dapat silang nakakaalam ng patungkol sa pagdating ng Mesaya, pero hindi nila nauunawaan at sila ang kumukutya sa Panginoong Hesus. Sabi nila sa isa't isa, iniligtas niya ang iba, ngunit hindi mailigtas ang sarili. Makita lamang nating bumaba sa krus ang Kristo na iyan na hari daw ng Israel, maniniwala tayo sa kanya. Nilait din siya ng mga nakapakong kasama niya. Ay, kita niyo po, grabe ano? At ito na ang pagkamatay ng Panginoong Hesus. Ito, nagdilim sa buong lupain mula sa tanghaling tapat hanggang sa 2 hapon. So, mula alas 12, so from 9, 10, 11, 12, ipinako siya ng alas 9, and then pagdating ng alas 12, tanghaling tapat, sabi dito, nagdilim. Nagdilim sa buong lupain mula sa tanghaling tapat hanggang sa 2 ng hapon. So from noon to 3 p.m., kasi alas 3 po siya namatay. Nang 2 ng hapon, sumigaw si Jesus, Eloi, Eloi, lima sabatani, na ang kahulugan ay, Diyos ko, bakit mo ako pinabayaan? Kung titingnan natin dito, ito sinabi ito ng Panginoong Hesus dahil po sa ganun nga na talagang, di ba, ang ano ng Panginoon, kung maaari lamang ay siya po ay hindi na ipako sa krus, subalit kalooban ng Ama ang masunod, katulad ng kanyang dalangin. At ito po, nung namatay siya, ito po Eloi, Eloi, lima sabatani, ng kulhugan, Diyos ko, bakit mo ako pinabayaan? Kasi dito po ang Panginoong Hesus ay nasa katawang tao. Tao. Kaya nga siya namatay. Pero makikita po natin dito na siya ay nagkatawang tao upang makapangyari na siya ay mamatay. Nagkatawang tao, pero siya po ay 100% na Diyos at 100% na naging tao din, para lang mapatupad ang kasulatan na ang Kristo ay magdadanas at pahihirapan at mamamatay upang itutubos ng ating mga kasalanan. 35. Narinig ito ng ilang mga nakatayo roon sa kanilang sinabi. Pakinggan ninyo, tinatawag niya si Elias. May tumakbo upang kumuha ng isang espongha. Ito'y isinawsaw sa maasim na alak. Iniligay sa dulo ng isa pang patpat at pinasipsip kay Jesus. Tingnan nga natin kung darating si Elias upang iligtas siya, sabi niya. Sumigaw ng malakas si Jesus at pagkatapos ay nalagutan ng hininga at napunit sa gitna ng ang tabing ng templo mula sa itaas hanggang sa ibaba. So dito po makita natin na yun ito pinaliwanag sa atin na namatay ang Panginoong Hesus ng alas 3 ng hapon at sumigaw siya ng malakas. At ito po, at si Jesus ay nalagutan ng hininga, napunit sa gitna ang tabing ng templo mula sa itaas hanggang sa ibaba. At ito po ang napakita natin na ito yung tabing na sa Old Testament nga makita natin na mayroong tabing doon na ito ang kumbaga nagko-cover, ibig sabihin yung partisyon patungo doon sa kabanal-banalan at doon dito sa banal. At nakita po natin dito na ang mga punong pari lamang ang nakakapasok doon sa pinaka-banal-banalan na yun na inaalay nila, pag-aalay na pagtubos sa kasalanan. Sa Old Testament makita po natin ginagawa ng mga punong pari, pero itong ginawa ng Panginoon Hesus, yung napunit yung tabing nung namatay siya, napunit yung tabing mula taas hanggang baba. Yan yung kumbaga nagiging wall, pagitan
At dito natin nakita na itong pagitan, na yung wall na naging pagitan sa tao at sa Diyos, sa kabanal-banalan, ito po ay nabiyak mula sa taas hanggang baba, na nagsisimbolize po ito sa atin na tayo ay makakalapit na sa Diyos Ama sa pamamagitan ng Panginoong Hesus. Ang kamatayan ng Panginoong Hesus ang naging simbolo sa atin, dito sa pinapauna dito na ang kamatayan ng Panginoong Hesus, siya po ang naggumawa ng daan na ang tao ay makalapit sa Ama. Napunit yung tabing, yung namamagitan sa tao at sa Diyos. Napunit ang tabing na kung saan yun yung ginawa ng Panginoong Hesus na pag-alay niyang kanyang buhay. At siya po ang naging daan patungo sa Ama, na pinapaunawa sa atin na Jesus is the way, the truth, and the life, going to the Father. Kasi nga siya po ang naghawi nung pagitan. Nung namatay ang Panginoong Hesus, itong tabing na to napunit mula taas hanggang ibaba. Yan na yung naging daan, siya na. Kaya tayo ngayon individually nakakalapit tayo sa Diyos, nakakapanalangin tayo sa Diyos kahit saan ka naroroon, ano man ang ginagawa mo. Meron tayong individual na nakakapanalangin. Hindi tulad ng Old Testament na bago ang Diyos, ang tao makipag-usap sa Diyos, dadaan muna sa mga sa mga hinirang o sa mga propeta o sa mga hinirang katulad kila Moses. Si Moses ang nagiging mediator para sa tao at sa Diyos. Hindi nagkakaroon ng makita natin na walang communication na direct noong panahon. Dapat dadaan ka doon sa banal bago ka makakapag-usap sa Diyos. At the same time, kung may sasabihin ang Diyos sa tao, sa mga Israelita, dadaan muna ito kila Moses, saka sasabihin ni Moses sa tao. Pero ngayon sa atin, ang Panginoong Hesus po ang naging daan, na nagkaroon tayo ng direkta sa Ama sa pamamagitan ng Panginoong Hesus, na kung saan siya po ang naghawi nung tabing na yun na pagitan sa tao at sa Diyos. Dahil sa kasalanan, ito po ang nakita natin, ito ang nagiging hadlang, ang kasalanan, na makalapit ang tao sa Diyos. Kaya ang ginawa ng Panginoong Hesus, siya po ay namatay. Siya po ay binayad niya ang kanyang buhay upang tayo ay makalapit sa Ama. At yun po nga, tulad ng sinabi nito, yung pagitan na tabing niya nagsisimbolize ng kasalanan, mga hadlang, napunit iyon mula taas hanggang baba. Kaya tayo po ay nakakatawag sa Ama, Ama ko, at tayo nakakapanalangin ng direkta sa ngalan ng Panginoong Hesukristo. Amen? So ayan po. Verse 39, nakatayo sa harap ng krus ang opisyal ng mga kawal. Nang makita kung paano namatay si Jesus, sinabi niya, tunay nga ang anak ng Diyos ang taong ito. Dahil nakita nila, nagdilim talaga po ang lugar na yon. Naroon din ang ilang babaeng nakatanaw mula sa malayo, kabilang sa kanila sila Maria Magdalena, si Salome, si Maria ina ng nakababatang kapatid ni Santiago at ni Jose. Mula pa sa Galilea ay sumunod na sila at naglingkod kay Jesus. Naroon din ang iba pang mga babaeng kasama ni Jesus na pumunta sa Jerusalem. Ayan. So ito na po ang paglibing kay Jesus. Nang dumidilim na, dumating si Jose na taga Arimatea, isang iginagalang nakasapi ng kapulungan. Siya rin ay naghihintay sa pagdating ng kaharian ng Diyos. Dahil iyon ay araw ng paghahanda o bisperas ng araw ng pamamahinga, naglakas loob siyang lumapit kay Pilato upang hangin ang bangkay ni Jesus. Nagtaka si Pilato nang marinig niyang patay na si Jesus, kaya't ipinapatawag niya ang opisyal at tinanong kung matagal na siyang namatay. Nang malaman niya sa kapitan na talagang patay na si Jesus, pumayag siyang kunin ni Jose ang bangkay. Ibinaba mula sa krus ang bangkay ni Jesus at ibinalot sa tilang lino na binili ni Jose. Pagkatapos, ang bangkay ay inilagay sa isang libingang hinukay sa bato at iginulong ni Jose ang isang malaking bato sa pintuan ng libingan. Nagmasid naman sina Maria Magdalena at ina ni Jose at nakita nila kung saan inilibing si Jesus. So ito po
kung titingnan po natin dito talagang ano po, sinigurado pa talagang kung patay na ang Panginoong Hesus, sabi dito, na talagang make sure pa napatay na talaga ang Panginoong Hesus nung time na yon. At nung malaman nila at napatunay na patay na nga talaga, iyon na nga ay ano nila doon sa loob ng yon ng yung bangkay inilibing, at kumbaga isang bato ang kanilang ihinarang doon sa libingan, at nakita na witness nila na talagang patay ang Panginoong Hesus. At ito po ang katotohanan na talagang siya ay namatay ng muli, namatay at nabuhay muli pakalipas ng 3 araw. So makikita po natin ang kasaysayan sa inyo ng mga nagbabasa, continuous talaga po, continuous, chapter 16, continuous kayo, at lalo nating maintindihan ang kadakilaan ng Diyos. At dito tayo nga nagkakaroon ng banal na takot na talagang sumunod tayo sa Diyos, dahil tunay ang sabi ng Panginoon, ang sino mang nagmamahal sa akin ay sumusunod sa aking mga utos. At ang mga utos ng Panginoon, makikita lamang po natin dito sa Bible na ito. Ang utos niya, lumayo tayo sa pagkakasala, lumayo tayo sa mga anumang bagay na masama, at sundin natin ang kalooban niya upang tayo ay makasama doon sa buhay na walang hanggan. At ito ang dahilan bakit ang Panginoong Hesus ay nagpakahirap at inaplipusta upang tayo ay makalapit sa Diyos Ama. So anyway, purihin po ang Diyos. Diyan tayo magtatapos. At God bless. Laging i-remind ko po sa inyo, magbasa kayo continuous ng salita ng Diyos. Amen. So okay, purihin ang Diyos. Let's pray. Aming Amang Diyos sa langit na nakamasid sa amin, maraming salamat pong muli, Amang banal, salamat sa iyong pag-ibig sa amin. At sa Panginoong Hesus po, salamat sa kanyang buhay na talagang sa paghihirap niya, pinupuri namin, O Diyos, ang kadakilaan mo, katapatan at kabutihan sa amin. Dahil sa amin, O Diyos, na kung tutusin makasalanan, subalit sa iyong pag-ibig, ginawa niyo po ang lahat upang upang ikaw ang mamatay at mabuhay muli, at sino mang manampalataya sa iyo ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Salamat po, Ama, na tinubos niyo po kami sa aming mga kasalanan at pinalaya kami sa anumang gawa ng kasamaan. Kaya aming Ama, nandito po ang aming buhay, patuloy nitong iaalay sa iyo. Ito po ang aming buhay, tulungan niyo po kami sa lahat ng oras at ingatan mo kami at ilayo sa anumang gawa ng sanlibutan ito. Tulungan niyo po kami, O Diyos, na mabigyan ka namin ng karangalan at masunod ang kalooban mo. Sa iyo ang papuri at parangal, at ang lahat ng samot dalangin namin sa iyo po ngayon ay sa ngalan ng Panginoong Hesukristo. Amen. Amen. So yun lamang po. God bless everyone. Hanggang sa next week uli. God bless. Bye-bye.